Ayan. Alright, tayo po muna tayong lahat. Tayo po yung mananalangin before we deal with the problems. Okay? So, let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you so much this afternoon. Salamat sa pagbalik niyo po sa mga kapatiran. Salamat sa masarap na mga ulam, mga amin po kinain kanina. Salamat sa provision mo sa lakas na hatid po nito. Thank you for giving us opportunity again to learn your word. I pray may matutunan po kami at makorek kami, ma-instructan kami, ma-rebuke kami. But most especially, Panginoon, yung correction na manggagaling dito ay magiging para sa ikabubuti po namin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Alright, so our topic this afternoon is about continuing on our series on the home and family. We will deal with marriage problems. Diba? Alam ko naman, tayo dito sa church, wala tayong problema sa ganyan. Okay? So, it is a foreign subject. No? So, but, as introduction, hindi po sikreto na ang marriage o ang pag-aasawa ay merong mga conflicts and problems due to the sinful nature of man. We live in a present evil world. Do you agree? And as such, subject to its course and corruption. Having been saved by God through our Lord Jesus Christ, we are undergoing a renewing of the mind through the Word. So, the more na tayo natututo ng salita ng Diyos, the more na binabago ng Diyos yung atin pong pag-iisip. However, due to sin's presence in our lives, dahil sa presensya ng kasalanan sa ating buhay, I'm not dealing with yung sa kaligtasan natin. Of course, dinil na ng Panginoon yung kasalanan. So, hindi ka na mapapahamak papunta impyerno. Pero, practically speaking, nagkakasala pa tayo sa flesh. Tama po ba? So, dahil doon, sa presensya ng kasalanan, umaani pa rin tayo ng mga consequence sa pag-sow natin to the flesh o sa paghasik natin, pagtatanim natin sa laman. As soon as we learn to yield to the Spirit and obey the Word of God instead of doubt, the more na mas mabilis nating masunod ang Biblia, masunod ang Diyos, kesa nagda-doubt pa tayo, may unbelief pa tayo, o nagre-rebelde pa tayo sa salita ng Diyos, may kita natin yung kaibahan nito po sa atin pong mga marriages. So in this study, we shall discover 8. So kinuha ko to kay Pastor James Knox ulit. These are 8 common marriage troubles or marriage problems na kinaharap ng mga mag-asawa. So sa mga wala pang asawa, mapapaghandaan nyo na ngayon pa lang. Ito yung mga problema na common. Ibig sabihin, sa karamihan nangyayari. So, dumadating, kinakaharap natin. So, these are 8, and I hope the young people will take heed and listen. Bakit? So that, when your turn comes, okay, kapag dumating na yung turn, pag dumating na kayo sa point na kayo ay mag-aasawa, papasok sa marriage, mas handa na kayo. So, mangyayari pa lang sa inyo, naka-recon na kayo. Di ba? Forgive na ako agad. Ganon. So, number 1, mga kapatid, unang problema na kinaharap daw po ng mga mag-asawa, based kay Pastor James Knox, ay when an immature man forces his wife to be in obedience and when an immature woman refuses to submit to her husband. Okay? Ano daw yung unang common na problema na kinakaharap sa marriage? Kapag daw yung immature na lalaki, husband, immature pa, pinipuwersa yung asawa na sumunod. Sabi niya, ito yung Bible, Sabi, submit ka. Tapos naman, kapag ang woman ayaw magsubmit sa husband niya, ganun din, vice versa. Okay, Romans chapter 12, mga kapatid. Of course, we give the problem, we have the solution. Okay? We have the antidote. Romans chapter 12, verse number 10. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Okay? Romans chapter 12, verse number 10. Ang sabi ng Bible, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Imagine, mga kapatid, kung i-apply natin yung verse, if we will try to apply and believe God according as He said dito sa kanyang salita, what if
ikaw na husband, pine-prefer mo yung asawa mo over you? What if ikaw na wife, you prefer your husband over yourself? What would happen? Okay? Di ba pinag-aralan natin yung word na preference? Naalala niyo po sa Book of John, pinag-aralan natin yung preference eh. So when you prefer somebody, inuuna mo siya. So mas pinapahalagahan mo yung gusto niya kesa sa gusto mo. Inuuna mo siya sa decision mo o sa pakiramdam mo instead of you or yourself. The problem is, dahil nga sa sinful nature natin, dahil nga hindi naman tayo perfect pa in the flesh, are you still there? We are undergoing the renewing of the mind. Of course, kumbaga parang from time to time, di ba, save ka na. So minsan spiritual ka. Tapos parang ang bumabalik-balik dun sa pagiging makalaman natin o doon sa ating fleshly nature. So, kapag naiinis tayo, no, pinipilit natin yung ating partner, pinipilit natin yung asawa natin na makinig ka sa akin, ako ang head. O kaya yung wife naman, bakit ako may kinig sa'yo? Diba? Mas magaling pa ako sa'yo, mas matalino pa ako sa'yo. So, what happened is, ito pong bagay po na ito. So, sabi ni Pastor James, this is the first common marriage problem that we could find or we will learn na ganito po talaga nangyari. Okay? So, hindi yan sikreto sa lahat. This is quite obvious na ang solusyon po dyan, mga kapatid, ang solusyon dyan ng Bible, you prefer the other person. At ito po, by the way, yung atin po mga asawa, especially those that are saved, ligtas na no, hindi mo lang siya asawa, kapatid mo pa siya sa Panginoon. She is your sister. He is your brother. Diba? So, kapatid mo siya sa Panginoon, so double ano pa yun? Kumbaga yung bigat. Okay? Yung bigat na taglay na meron sa mag-asawa ay nandoon po. Sipin mo, kung sa ibang tao nga, grabe tayo makaasikaso. Sa wife natin, pinapabayaan natin. Diba? Sa husband natin, dinidespise natin. Oh, minsan yung mga wife, minsan disrespectful tayo. Hindi nyo napapansin yung mga mouth nyo minsan. Pag nire-refer nyo yung husband nyo, ay yan na naman siya. Diba? Ganun nyo nire-refer. Disrespect yun. Diba? Dapat ino-honor, sabi ng Bible. Pero pag sinabi mo, pag nakikita mo, dadaan na, naku, yan na naman yung diablo. Okay? Hindi dapat ganyan. That is not honor, that is dishonor. Ang sabi nga, ito nga, inuutos to sa kapatid mo pa lang sa Panginoon eh. Verse number 10, be kindly affectioned one to another with brotherly love. Kapatid mo pa lang sa Panginoon to ha. Oh, in honor, preferring one another. Ibig sabihin ako, inuutosan ako ng Biblia na i-prefer ko, i-honor ko si Brother Kaiser. Tama, hindi ko isipin yung sarili ko na mas mataas sa kanya dahil na pantay-pantay lang tayo. Okay? Pero, ang inuutos sa akin ng Panginoon, i-honor ko siya, i-prefer ko siya. I-consider ko kung ano yung nararamdaman niya. I-consider ko yung pagkatao niya. Hindi yung parang i-impose ko yung sarili ko sa kahit kanino. Mga kapatid, idagdag mo pa dyan yung command para sa husband and wife. Kasi ito, inutos pa lang sa kapatid mo at yung asawa mo, kapatid mo din sa Panginoon, mas lalo pa, plus pa ang bigat nun. Tama po ba? So, magkakaroon tayo ng problema, ito, magpapatuloy ito, kapag ang husband, hindi niya iniisip yung kanyang wife. Basta ako masunod, basta yung gusto ko, basta makinig ka lang, basta ganyan ng ugali. Hindi po yan maganda. That is not honoring one another. Nandiyan po tayo. Tahimik niyo po Okay? Nagpipreach po tayo sa salita ng Diyos. Tama po ba? Okay, so yung wife din, ganun din, vice versa. Huwag i-despise. I-honor. Okay, by the way, hindi naman ibig sabihin na i-honor mo isang tao, ibig sabihin nun, deserving siya. Pero inutos pa rin sa'yo ng Panginoon. Okay? Hindi naman pinapagawa ng Panginoon yan para lang sa mga deserving. Even to those who are not deserving. Bakit? In the first place, ikaw, ako, hindi tayo deserving sa Diyos. Pero inuna tayo ng Panginoon. Tama? So, yung pangalawang problema, mga kapatid, second problem that we will see or common marriage problem or troubles in marriage
ay, sabi ni Pastor James, halos parehas sa una, selfishness. Okay? Selfishness. Turn to Romans 15. Romans chapter 15 verses 1 to 3. Romans 15, 1 to 3. Sabi niya nga rin, dun sa kanyang preaching, kung ayaw mo, kung selfish ka pa din, o gusto mo lang pangabambuhay kang selfish, huwag ka na lang daw mag-asawa. Kasi pag nag-asawa ka, hindi ka na pwede dapat na selfish. Oh. Di ba? So Romans chapter 15 verse 1 to 3, sabi ng Bible, we then, that are strong, ought to bear the infirmities of the weak. Look at this. Look at this, lalo na sa ating mga husband, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Tignan niyo po yung example natin ha. Mga men, ito yung example natin no. For even Christ pleased not himself. Okay? Si Kristo nga hindi niya pinili sarili niya eh. Kundi, sabi niya, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. So hindi niya pinlis yung kanyang sarili, bagkos inisip niya tayo kahit hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi naman tayo deserving. Okay, mga wives, tandaan niyo po ito. Totoo po, hindi deserving yung husband niyo. Ang Diyos lang ang nagsasabi na i-honor niyo siya, i-please niyo siya. Hindi dahil deserving siya, kundi dahil sa Diyos niyo na sinasampalatayanan. Amen. At tayo rin mga husband, yes, our wives are not worthy as well. They are also sinners like us. Nagkasala, nahulog sa kasalanan, tayo ay nasa sanlibutan, yet, inutos tayo ng Diyos, inutusan tayo ng Panginoon na i-please natin ang isa't isa. Okay? Hindi yung sarili mo unahin mo lagi, unahin mo lalo na yung asawa mo. Kasi asawa mo yan eh. Tama? Nandiyan po tayo? Amen po ba? Parang di na kayo naniwala sa Word of God ah. Okay, tingnan nyo, sabi verse number 2, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Bakit? Pag ginawa mo yon, napapagtibay mo siya, napapalakas mo siya, nabibuild up yung faith niya. Okay? So minsan, yun yung hindi natin na-consider eh. Minsan pa nag-iisip tayo, pag nasaktan tayo, o kaya kapag naagrabyado tayo, inisip lang lagi natin yung hurt natin. So, in that regard, kapag na-hurt ka, syempre nga, sabi ng kasabihan, hurt people, hurt others. Kapag na-hurt ka, makakapanakit ka rin ng iba. So, ang tendency, hindi mo na iniisip yung kasama mo, lalo na yung asawa mo, ay kapatid mo sa Panginoon, ang dapat mangyari, edification, ito na, war na, destruction na ang mangyari. So, ang dapat pong mag-occur ay edification and not destruction. Okay? So, Philippians tayo. Philippians chapter 2. Philippians chapter number 2. So, yan yung isa o pangalawang problema natin ha. Okay? Problema yan. O mga husband, makinig po tayo mabuti. Mga men, kahit yung mga young men, matutunan natin huwag tayo maging selfish. Okay? Ano sabi? If there be, verse 1, therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory. So wag daw hayaan na kahit na ano ay magawa sa pagtatalo o doon sa vainglory. No? Minsan, nangyari, yun nga yung pinrich ni Brother Joel, diba yung naglilista? Uy, ako nakakagawa nito. Uy, ganito ka. Nag-scorekeeping, diba? Pero actually, vainglory yun. Bakit? Para masabi mo, mas marami ako nagawa sa'yo, ha? Ikaw, tamad ka. Ako, tiga mo. Dami kong ginagawa. Diba? Vainglory yun. And sabi ng Bible, let nothing be done through strife or vain glory. O kahit strife. Minsan, nag-aaway. Ano pinagtalunan? Toothpick. Ano pinagtalunan? Toothpaste. Diba? Ano pinagtalunan? No. Mga ganyan. Wag daw. Let nothing be done through strife or vainglory.
Pero ano dapat yung ugali natin? But in lowliness of mind. O, wag kasi tayong hyper. Lowly lang. Lowliness of mind. Let each, nakita nyo yung kaninang verse ginamit doon sa unang point natin? Ano yung term doon? Honor, di ba? Prefer pala. Prefer, tama? Dito ang ginamit, esteem. Di ba? Esteem. Other better than themselves. Minsan, inisip, hindi, mas magaling ako, okay ako, pero ang inutos pala ng Panginoon, ituring mo yung iba na mas better pa kesa sa'yo. Okay? Turing mo yung husband mo na mas better sa'yo. Ituring mo yung wife mo na mas better sa'yo. Huwag mo isipin na mas magaling ka, mas mataas ka, mas ganto ka. Hindi. Ituring mo siya. Preacher, hindi naman siya ganun. Halata namang ako yung mas magaling. Kaya nga ikaw yung magaling. That ituring mo yung iba na mas magaling sa'yo. Amen. Verse number 4. Tingnan niyo po. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Lalo na, madalas dito guilty yung talaga, yung husband. Diba? Mas tinitignan natin lagi yung own things natin. Yung motor natin, talagang puno ng ligo. Yung mga kahayupan natin, naalagaan natin. Yung mga kagamitan natin, di ba? Yung mga tools natin, pristine. Big sabihin, flawless. Pero yung asawa, ganun. Kailan niya kaya ako mapapansin? Di ba? Flawless din naman. So, yun ang problema, no? Hindi tayo naglulook doon sa iba, especially to our spouses. We are not looking after them. Sabi ng Bible, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano daw yung kaisipan na gusto ng Panginoon na mapasa atin? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Preacher, sobra naman na yan. Okay? Ako? Magmumukhang alipin para sa tao na yan? Mapaganto ka eh. Diba? Minsan ganyan yung ating pag-uugali. Pero yun yung mind of Christ eh. If you will look, ano ba yung mind of Christ? That is Him, being God, became a servant. Preacher, dapat kong pagsilbihan to? Ano ba naman? Binigyan ko na nga siya ng baso, aabutin niya na lang eh. Binigyan ko na nga siya ng panyo. Di ba? Kukunin niya na lang eh. Gusto niya pa. Ako yung magpupunas dito niya. Ano bang servant? What is a servant? Pwede bang sabihin ng servant, kung isang servant, sabi ng boss, halimbawa, linisan mo yan. Boss, sobra ka na. Nakalinis na ako ng 10 tiles. Sa'yo naman yung 10. Diba? Hindi pwede. Kasi as a servant, of course, you are subject. Pero dito mga kapatid, ang tuturo natin, this is a willingness to become like Christ. Have the mind of Christ. Hindi sinasabi ng Bible na servant ka. But the mind of Christ is having a form of the servant. Okay? Verse number 7. And was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, He humbled Himself. Alam niya na siya ay Diyos. Alam niya na mataas yung posisyon niya. Pero nagpakumbaba siya. And became obedient unto death. Even the death of the cross. Anong naging result nun? Wherefore God also hath highly exalted Him. And given in a name which is above every name. Mga kapatid, practically speaking, sa ating time ngayon, sons of God na tayo eh. Mataas na yung posisyon natin, actually. Spiritually. Mataas na po yung posisyon natin. Pero, tayo ay nasa present evil world pa. Hindi pa tayo inutusan ng Diyos ngayon na maghari na kayo ngayon reign as kings. Hindi po. Kahit tayo ay alam naman natin na one day we will have crowns in heaven. One day,
magsaserve tayo sa King of Kings and Lord of Lords under Him at under us mga angels, hindi pa yun pinapa-apply sa atin ngayon ng Diyos. Okay? Meron. Mga ibang mga churches, ina-apply na yun ngayon. Kaya naghahari-harian na dito sa lupa. Hintayin nyo po. Okay? Hindi pa. Ngayon, habang tayo nasa panahon ngayon, we should have the mind of Christ. We should be servants. Tagapaglingkod. At wala kang una na applyan ng truth na yan, hindi kapitbahay mo, hindi kahit sino, yung asawa mo. That you are one flesh. Amen po ba? Amen ba mga men? Amen ba mga ladies? Parang parang yung batang umiyak. Okay, so yan yung pangalawa. Isipin mo, pangalawa pa lang. Yung iba sa inyo, naiiyak na. So, second problem. Now, third problem, ito po, medyo mabigat ha. Okay, nandiyan na po kayo. Third common problem in marriage, wrong third party. Okay? Bakit may right third party ba, preacher? Basahin mo natin yung Bible. Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4. Sabi ng mga bata, may tama palang pagpa-party-party. Ecclesiastes chapter 4. Verse 9. Two are better than one. Do you agree? Yeah. Bakit daw? Sabi ng Bible, because they have a good reward for their labor. If they fall, the one will lift up his fellow. Kung isa nahulog, isa iangat siya. But woe to him that is alone when he falleth. Diba? Kawawa naman daw, yung mag-isa lang nahulog, nagsuluba. For he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Verse 12. And if one prevail against him, two shall withstand him. And a threefold cord is not quickly broken. Mga kapatid ha, two is better than one. Do you agree? Pero three is better than two. Tama. Yun yung threefold cord eh. Ang problema, kapag yung third party sa marriage, hindi ang Diyos. Hindi si Jesus Christ. If the third party in the marriage is Jesus Christ, yung wife, nag-i-strive na maging kamukha ni Kristo. Yung husband, nag-i-strive na maging kamukha ni Kristo. So si Kristo ba nagiging panira sa mag-asawa? Hindi. Mas lalo pang mailalapit yung mag-asawa. The more na mas close yung husband sa Panginoon, the more na mas close yung wife sa Panginoon, mas lalong nagiging knit yung hearts nila, mas lalong pinaglalapit ng Panginoon. Pero ang problema, kapag may nakapasok na ahas, pag may nakapasok na ibang tao, inalaw natin na may ibang mangialam o manghimasok. Yun ang problema. That is the wrong third party. Amen. Ladies and gentlemen, tayo pong may mga husband and wife, huwag ka na mag-isip ng kalooban ng Diyos sa'yo. Yan ang kalooban ng Diyos. Mahalin mo yung asawa mo. Yan ang kalooban ng Diyos. Mag-submit ka sa husband mo. Yan yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban... Preacher, is it the will of God that maghiwalay kami? Kasi I think hindi na healthy yung aming relationship. And I think it's coming to a point where our love to each other faded. Kung tatanungin mo ng will of God, once na pinag-isa na ng Diyos, let no man put asunder. Okay? Walang sino man ang dapat magkahiwalay dyan. Ni huwes, ni judge, ni mayor, ni mother-in-law and father-in-law, ni mga kamag-anak, ni kahit sino. Let no man put asunder. Now, there are circumstances na naghihiwalay talaga. May mga time na ganon. Pero ang kalooban ng Diyos doon, come together again. Okay? Or have reconciliation. But itong problema, when we have third parties. Okay? Yan ang mga pangatlong problema yan na kailangan nating masolve or maiwasan po natin mga kapatid. Kasi ligtas na tayo eh. Tama? Your blood bought, your blood washed, then no longer na dapat magganto tayo. Okay? Eh yung mga bata ngayon, bata pa lang, pinapractice na to eh. Preacher, paano? Yung mga tinatawag na 2-timer, 3-timer.
Tama? Okay? Mga iba, may girlfriend sa Malate. May girlfriend pa sa Batanes. May girlfriend pa sa Romblon. Di ba? Yung mga lalayo. Ngayon pa lang, pinapractice na nila yan. So, hindi po maganda yan, mga kapatid. So, wrong third party. That is the third common marriage troubles. Now, pang-apat. Okay? Pang-apat. Ready na ba kayo? Okay. Handa na ba kayo? Okay. Isa sa mga, ito po, i-qualify ko to, ipapaliwanag ko to. Hindi ko to ibabagsak ng ganito lang. Nang hindi ko ini-explain. Okay. Isa sa mga common marriage trouble, marriage problem na meron or pinag-uugatan nito ay utang. Okay? Utang. Preacher, paano nagiging ugat yan ng problema? Proverbs 22 verse 7, mga kapatid. Proverbs 22 verse number 7. Bakit nagiging ugat siya? Bakit pinagmumulan siya ng away? Okay? Proverbs 22 verse number 7. Sabi ng Bible, the rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Okay, ganito po yan. So, nagiging ugat siya ng problema sa mga mag-asawa dahil, halimbawa, ang utang kasi, most especially yung inutang mo lang talaga dahil sa luho, ha? Dahil, at hindi dahil sa business, ganyan. Kasi kahit paano yung business yun eh. Okay? But yung debt, personal debt, na dahil lang nagandahan ka sa Shopee, kaya may gusto kang makuha, tapos di mo pa kaya, pero pag inutang mo, kaya na. Parang ganun eh. Mga pag-iisip eh. So, nagiging problema po siya, mga kapatid, kasi yung provision ng Diyos sa pamilya niyo, provision ng Diyos sa atin, bawa, yung certain amount na yan, babudgetin mo yan eh. Tama? However, pag binudget mo na siya, dahil nga may mga utang tayo, nababawasan siya. Oh. So, halimbawa, ito yung buong sahod, nabawas, nakaltas na yung mga utang. So, ito na yung natira. E di, kung sino yung magaling mag-budget, siya naghahawak, talagang tinitipid niya. Talagang ano. Tapos nakita niya yung wife, nakita niya yung husband niya, nag-milk tea. Di natin kaya yan. Bakit ka bumibili niyan? Alam mo namang wala tayong pera eh. Yan na. Naging problema na. Bumili ng soft drinks, bumili ng chicheria, bumili ng, di ba, mga order mo, Foodpanda, Grab. So, nagiging issue na siya kahit mura lang naman yung binili mo, pero dahil kinakapos tayo or medyo yung budget natin kinukulang, tas nakita nung asawa mong siya nagbabudget. Naku, tirik na yung mata, kapatid. Ano yan? Bakit ka bumibili ng ganyan? Na, kung susumahin mo, kaya naman sana nilang bumili lang ganon. Walang problema. Kung sana, walang utang. Kaya lang po, mga kapatid, ito po, kaya pinag-iingat tayo dito, kasi nga, magiging servant ka dun sa lender. Yung kikitain mo, ibabayad mo lang sa kanya. Instead na ikaw yung may kinabang, tama? At the same time, let us practice, matutunan nating i-practice na to live within our means. Ano ibig sabihin? Kung ano lang kinikita natin, yun yung budgetin mo. Hindi kung ano yung kinita mo, 10 times 2 mo, tas ito yung gastos mo. Ano mangyari talaga? Lulubog ka talaga doon. Tama, kasi yung budget mo lang dapat pang 10,000. Pero yung ginagastos mo pang 20K, talagang kahit magaling ka sa math, lulubog ka. Amen. Kahit accountant ka pa. Bakit? Kasi yung math nun, it's not mathing. The math is not mathing. Okay? So, it's just practical, it's just basic, mga kapatid, na tayo po, encouragement ko sa ating lahat, kung tayo po ay meron yan, ubusin nyo na mas mabilis. Ubusin nyo. Okay? Kung kaya nyo na matapos, tapusin nyo po na mas mabilis. Kasi mas makakatulog kayo na maginhawa. At makabili kayo ng soft drinks na guilt-free. Okay? So hindi mo, parang hindi ka pag gumastos ka, may utang pa ako eh.
Teka, di ba? Para ka nangangamba every time. Pero nagiging problema siya kasi nga pinagtatalunan ng mga mag-asawa, commonly, isa yun sa pera. At ba't ba nagtatalo sa pera? Dahil dyan yun. Hindi dahil sa pera lang na ano. Okay? Magtatalo ba yung mag-asawa kung pareha sila maraming pera? Merong nagtatalo pa rin. Lupa naman, pinag-aagawan. So, mga kapatid, this is number 4. Okay. Okay pa po kayo? Gising pa po kayo dyan. Amen. So, magkapatid pa rin po tayo. Amen? Okay, yan. Panglima, defrauding one another. Defrauding one another. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 5. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Amen? Amen po ba? Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. So yun yung kalooban ng Diyos. Instead na magkasala, instead na mag-fornicate, let every man have his own wife, let every woman have her own husband. Clear ang Bible. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be consent for a time, that ye may give yourself to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Okay, kapatid, ito. Yung husband mo, may human nature. Tao yan eh. Tama po ba? Ginawa yan ng Diyos na lalaki. Tama po ba? Okay. Anong sabi ng Diyos sa verse number 1? Maging marahan and gentle. Ang problema, yun nga eh, yun dun sa umpisa eh, marahas. Okay? So, hindi po yan maganda at ang mangyari dyan, nadi-defraud mo rin yung wife mo on the process. Okay? Kaya, ang sabi ng Bible, hindi mabuti na hawakan ng isang lalaki yung babae dahil di sila mag-asawa. Pero, ang solusyon ng Diyos, magkaroon ka ng sarili mong wife, magkaroon ka ng sariling husband. And when that happens, that is applicable and proper doon lamang sa marriage. Kaya nga yung mga bata tinuturuan eh, pag lalaki ka, wag mong hawakan yung wag kang mag-touch-touch dyan sa babae ha. O ikaw naman, yung mga bata na mga babae, wag kayong kayong magta-touch-touch dyan, huwag kayong maghawak-hawak dyan ha. So kaya tinuturuan sila ng ganun. Bakit? Kasi principle ng Bible yun. To avoid further complications along the way. Amen po ba? Diyan po tayo. Now, okay? Pwedeng magtakip muna ng mga tenga. Hindi naman kailangan. Okay? Ginagamit ko lang yung Bible words kasi ganun kagaling ang Bible. Kita mo, yung ginamit lang na word touch. Tema, tingnan nyo sa ibang version kung ano nakalagay. Huwag kayong mga bata, yung mga magulang nyo lang, pinapatingin ko sa ibang version. Hindi kayo. Okay? Pero pag tinek nyo kung ano yung mga nako, explicit. Diba? But ang point natin, mga kapatid, ito yung nangyari, no? Nagde-defraud one another. Okay? So, hindi po yan gusto ng Panginoon at yung bagay na dapat ginagawa ng mag-asawa ay dapat po nangyayari yun. Bakit? Kasi kalooban po yun ng Diyos sa mag-asawa. Now, there are times na hindi pwedeng gawin yon. Okay? May mga pagkakataon na hindi pwedeng gawin yon. Husbands, pakiusap. Yun yung mga principle kanina na natutunan natin, tama? Intindihin po natin yung sitwasyon ng mga wife natin. Amen. Tanungin nyo rin yung pakiramdam nila. Alamin nyo rin yung sitwasyon nila. Okay. Kapag tayo, inisip lang natin yung sarili natin, nakuha natin gusto natin, hindi mo naman na-please yung wife mo, nagkamali ka pa din. Tama? Kasi nga, ang gusto na mangyari ng Panginoon, i-please mo yung other.
Esteem mo yung other, honor mo yung other better than yourself. Better than us. So yes, at tayo namang mga wife, sa mga wife naman, okay, wag naman kayong too much prayerful. Kasi sabi dyan, verse number 5, ito yung verse nila eh. Pwede lang daw na hindi mangyari yon that you may give yourself to fasting and prayer. Kaya marami mga wife prayerful. Lagi nagpa-pray, lagi nagpa-fast. Okay? Pero hindi po. So, defrauding one another, isa po yung, we could consider that as sin eh. When you defraud another. Okay? Kasi hindi na ibigay kung ano yung nararapat. So nawa, naiintindihan po ito, lalo na yung mga mag-asawa. Okay? Naiintindihan po ito. So hindi yan gusto ng Panginoon ha. Oh. Now, number 6. Ito, baka hindi nyo maintindihan sa headline, pero papaliwanag ko. Pang-anim daw na common problem sa marriage ay letting yourself go. Ano yun? Let it go? Let it go? Okay, Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse number 1 to 2. Revelation 21 verse 1 to 2. And I saw a new heaven and a new earth. Lord, gusto ko na dyan. Okay. For the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride. Look at that phrase. Adorned for her husband. Ang ibig sabihin po ng term na to, ay yung nagiging pabaya ka na sa iyong sarili, particularly sa pag-iitsura mo, physical appearance. Letting yourself go. Ngayon, nung hindi pa mag-asawa, si wife, todo paganda. Lahat ng pabango, nauubos. Lahat ng pagpapaano niya sa kanyang sarili, pag-aayos niya, nandoon lahat, todo. Okay? Pag dumadaan yung magiging asawa niya, talagang sabi ng husband niya, I'm so blessed. No? Ganun eh. Nung naging mag-asawa na, ay ito na. Ang wife nag-aayos siya. Pero hindi para sa husband niya, para sa ibang tao. Okay? So, ang problema mga kapatid, kapag nagiging problema ito dahil first of all, dapat nag-aayos, tignan nyo nga tignan nyo yung pattern, verse number 2, bride adorned for her husband. Nag-ayos siya para kanino? Para sa husband niya. Wives, kung meron kayong dapat pakitaan ng maayos nyong sarili, walang iba yun kundi dapat husband niyo po. Amen po ba? Okay? Kasi napaka-unfair nun. Bakit? Yung mga ibang tao, pag nakita kayo sa labas, ang ganda nyo. Talagang, you look stunning. Talagang, you look like an endangered species. You know? So, ganun yung itsura nyo. Pero pag sa husband nyo, ang itsura natin, wala lang. Basta yun lang, yung bagong gising, yun na yun. Okay? But, ang nangyayari po, binigay na halimbawa ni Pastor James kasi nung bago, halimbawa, yung husband, bago niya makuha yung wife niya, ano daw? Nag-gym. Talagang nag-aayos na lang ang sarili. Talagang ano daw, okay na okay ba? Okay na okay? No? Yung ano nga daw, incredible bulk. Yun daw yung itsura. Ngayon yung naging mag-asawa na, parang napabayaan ng sarili ganun, ano na, naging Incredible Hulk. Yun na yung naging ano. Oo. So, kaya minsan, naririnig niyo po yung term na, nagbago na siya. Ganun. Nagbago na yung asawa ko. Ganito, parang hindi na ito yung pinakasalan ko ha. Parang ibang tao na ito ha. So, nagiging source din siya ng problem, nagiging ugat din siya ng mga diskusyon. So, mga kapatid, kapag nga natutunan natin yung principle na yun na i-esteem mo yung iba better than you, honor mo sila, so, i-consider mo. Love or dear, ano bang tawagan nyo? Diba? Kung saan nyo mang kinuha yung tawagan nyo. Okay? Honey bunch, munchkins, cupcake, kung ano man ang tawagan nyo. Okay ba sa'yo yung ganito ako?
Okay ba sa'yo ganito yung itsura ko? Ay, ayoko yan eh. Ganito ka dapat. O, sige. Okay? Kapag natutunan natin na mag-yield, kapag natutunan natin na i-consider yung nararamdaman, lalo na nung asawa po natin, mas magiging better. Kaya lang, pag sabi mo, o ito dapat yung sa'yo. Sabi ng wife mo, che, ayoko yan. Hindi dapat ganun. So, we must consider one another. Amen? Nandiyan pa po tayo? Okay, so yun yung ibig sabihin, letting yourself go, ha? Nung una, nagpe-prepare para sa kanyang husband. Tapos, nung naging mag-asawa na, wala na. At ito rin, comment ng wife ko to kanina kasi nagdi-discuss kami nito. Sabi, love kasi kaya ganyan. Kasi yung husband, di na nagbibigay ng pampaayos ng wife nila. Sabi ko, may punto yun ah. Kaya din hindi makapag-ayos kasi nga, ayaw bigyan. Oo, ayaw bigyan. So, yun yung problema. Opo, no? Walang budget na para doon. So, mga husband, consider natin yung, may term dyan eh. May budget ka para doon. No, parang beautification set. monthly allowance for personal fragrance. Ganun, di ba? Okay, pang-pito po, mga kapatid. Ngayon, ito din, nagiging common siya na problema sa pag-aasawa, and that is, drum roll, bitterness of the husband. Okay? Bitterness of the husband. Colossians chapter 3, verse number 18 to 19. Colossians chapter 3, verses 18 to 19. Ano po sabi ng Bible? Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives and be not bitter against them. So, ang tendency, dahil nasaktan si lalaki, dahil nasaktan si husband, dahil nagtatampo si husband, hindi niya na kakausapin si wife. Okay? Magkikimkim siya sa isang sulok ng bahay. Kakausapin yung mga damo. Kakausapin yung mga bintana. Kakausapin yung mga alikabok. Pero yung wife hindi kinakausap. Okay? So, ang mangyari, nagkikimkim lang yung husband, lagi, iniipon niya ng iniipon. Okay, yung sinasabi sa kanya ng wife niya, at totoo lang, hindi talaga nakakapagpatawad kasi. Kaya nagiging bitter eh. Diba? Kasi, halimbawa, kape. Halimbawa, kape, diba? Kapag isang patak lang ba, mapait na yun? Isang patak ng brewed coffee, hindi naman ganun kapait yun eh. Kasi isang patak lang eh. Yung isang lagok, ang pait nun. Tama, naipon kasi siya. Kaya itong bitterness na to, naiipon to eh. Diba? Kaya hindi nag-uusap, hindi nag-aayos, may problema, ano lang, kumbaga, okay lang yan. Hanggang nung time na nag-away na, ito na, naglabasan na ng alas. Naglabasan na ng alas. Bakit? Naipon na. Kala ng husband, panalo na siya kasi naglalabas na siya ng samaan ng loob eh. Hindi niya alam yung wife, hindi lang hysterical, historical mga kapatid. Buong kasaysayan, simula kaya niyang ungkatin. Ayun. Oh. Talo pa din, di ba? Talo pa din. So, ang nangyayari po, ang problema, tayo kasi yung head eh. Ibig sabihin, we should take the initiative. Tayo dapat yung mag-forgive. Okay? So, pag natutunan natin yan, mas mabilis. Pag natutunan natin mas mabilis na recon ka agad. Dapat mahalin ko to kasi kapatid ko to sa Panginoon. At the same time, utos ng Panginoon sa akin, ng Panginoong Diyos, magpatawad lang ako lagi. So, the more na mas mabilis yung mind mo na ganon, mas mabilis magkakaayos. Pero, kung isipin mo na, talaga yun. Ito asawa, di ako iniisip yung nararamdaman ko. Di niya alam, din ako. Ganun. Pag nagkim-kim ka pa, pag nagdamdam ka pa lalo, kapag mas lalo,
Okay? Yun ang problema. Naiipon yung bitterness. Naiipon yung bitterness sa heart. Naiipon yung bitterness sa atin. Hindi tayo nakakapagpatawad. Hindi tayo, di ba? Okay? So, yan yung pang-pitong problema. Ito po! Matindi, last. Panghuli, pero isa sa mga pinaka-umaatikabo. At sa palagay ko mga kapatid, kapag ito hindi na solusyonan ng mag-asawa tong problem na tong pangwalo, pwede talagang umabot sa hiwalayan dahil dito. Dahil dito. Ano yun? Neither parents or only one parent is disciplining the children. O halimbawa, mag-asawa. Parehas sila, ayaw nilang disiplinahin yung mga bata. Bahala kayo dyan. Tapos, or isa lang yung nagdidisiplina. Ayaw nung isa, magiging mitya yan, mga kapatid. Okay? Bakit? O, punta tayo. 1 Samuel. Okay, 1 Samuel. 1 Samuel chapter 2. Okay? 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 17. 1 Samuel chapter 2 verse 12 to 17. Now, the sons of Eli. So si Eli, high priest po siya. Pero yung kanyang mga anak, yung anak niyang mga lalaki were sons of Belial. Isipin mo, high priest ng temple. Pero yung mga anak niya, sons of Belial. Sabihin, sumasamba sa Diyos-Diyosan. They knew not the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant came, while the flesh was in seething, with a flesh hook of 3 teeth in his hand, and he struck it into the pan or kettle or cauldron or pot. All that the flesh hook brought up, the priest took for himself. So they did in Shiloh, unto all the Israelites that came thither. Also before they burned the fat, the priest's servant came and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest, for he will not have sodden flesh of the but raw. Pero madalit sabi mga kapatid, verse 17, wherefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhor the offering of the Lord. Madalit sabi, corrupt sila. Ino-offer sa Panginoon, tapos kinukuha nila. Okay? Tapos, talong ka, verse 22, now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. So fornicators pa yung mga anak niya. And he said unto them, why do ye such things? Tinanong niya, bakit niyo ba ginagawa yan? For I hear of your evil dealings by all these people. Nay, my sons, for it is no good report that I hear. Ye make the Lord's people to transgress. Now, ito po yung bakit problema to. Chapter 3. Chapter 3, verse 12. Bakit ito ay problema? Itong mga anak ni Eli na yan. 1 Samuel chapter 3, verse 12 to 13. In that day, I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house. Hatulan ko yung bahay niya forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile. Kaya niya bang, ibig sabihin, kung yung mga anak ba ay naging mali yung pamumuhay nila, kasalanan ba ng magulang? Okay? Tignan niyo yung kasunod. And he restrained them not. Yun yung kasalanan ni Eli. Hindi kasi siya nagsasaway. Hindi kasi siya nagbabawal. Of course, may freedom ang tao. Tama ba? May liberty. Choice mo eh. May choice, may will ba? Pero kasalanan ba ng magulang yon? Kung hindi nagsasaway yung magulang. Okay? Now, si Eli, hinatulan siya ng Diyos kasi inayaan niya lang yung mga anak niya. Yun ang problema, mga kapatid. Okay? Hinayaan niya. Kaya siya ay ginudge ng Panginoon. I will judge his house forever. Yun yung naging result sa kanya. Mga magulang, parents, please, sa mga mag-asawa po, okay? Kaya sabi ko to, nagiging mitya to ng pwede talaga na maghiwalay din ang mag-asawa dahil dito. Kasi,
Halimbawa, yung nanay o kaya yung tatay, mahal niya yung anak niya. Tapos yung asawa niya, dinidisiplina yon. Tapos pinagbabawalan, bakit mo ba bawal ka ng bawal sa anak natin? Ganyan. Mas mahal na ngayon ng magulang yung anak kesa sa asawa niya. Eh, sino bang pinag-isa ng Diyos? Kayo ng anak mo o kayo ng asawa mo? Tama po ba? Diyan po ba tayo? Okay? Ang pinag-isa ng Diyos, yung mag-asawa, hindi yung anak nila. Ang problema, si Eli, magulang siya, alam niya yung ginagawa ng mga anak niya, hindi niya dinidisiplina, hindi niya nire-restrain, hindi niya pinagbabawalan. At mga kapatid, nawa po, maliwanag yung sa mga mag-asawa, sa mga husband and wife, nawa, isa lang ang inyong decision. Okay? Huwag pong kontrahin ng wife yung desisyon ng husband, huwag kontrahin ng husband yung sa harapan lalo ng mga anak. Kasi may kita nila, mga anak, wais yan eh. Wais na to, it's. So kapag nakita nila, kapag kay mama nila, may lollipop. Kapag kay papa, wala. Kanino sila yayakap? Kay mama ako. Pag kay papa, okay, may pabor. O kung ano mang uri ng pabor yan. Kapag kay mama, bawal. Grounded ka dito. So, saan pupunta yung anak? Kay papa ako. So, ano natututunan ng bata? Makuha ko yung gusto ko, papanig lang ako sa tamang tao. Diba? Kaya yung mga nanghihingi ng pera sa nanay, Mama, pengin pera. Sabi na nanay, wala nga tayong pera anak eh. Pumunta kay papa. O, ito na nga anak, nakakaawa ka o 5 pesos. So, ang nangyari, kinontra nung husband, yung wife, kinontra nung wife, yung husband. So, nagiging mitsa siya ng, yung iba, nagiging mitsa nga talaga ng hiwalayan. Ito po yung worst case scenario dyan. Bakit nasabi natin yun? Worst case scenario. Nung bata pa lang nagka-church, buong pamilya, bata pa lang eh, mga ano pa lang, maliliit. Ayan, church sila. Lumalaki na, rebelde yung bata. Hindi na didisiplina. Lumalaking rebelde. So kung anong gusto niya, nakukuha niya. Iniiyakan niya lang mama niya, naglulumpasay lang siya, nanginginig lang siya sa hig, kukuha niya na yung gusto niya. So, nag-edad-edad, 14, 15. Ito na. 15 years old, may girlfriend. May girlfriend, nagkaroon ng girlfriend. 15 years old. Hindi dinidisiplina ng magulang ha, tandaan nyo. Premise. Hindi dinidisiplina ng magulang. Nag-girlfriend ng 15 years old. Ito na. Pagka-girlfriend ng 15 years old, sabi ng pastor, mga kapatid, di yan maganda, di yan kalooban ng Diyos. Ganyan. Brad, pakiayos mo yung pamilya mo kasi hindi siya maganda example sa lahat. So sabi ng tatay, sige po, pastor. Umuwi ng bahay. Kinausap yung wife. Ano gagawin natin? Sabi ni pastor, di daw yan okay. Sabi ng wife, alam mo naman yung anak natin eh. Yung anak natin, mahal natin yan. Hindi pwedeng, kasi kapag pinagbawalan mo yan, mas lalong lalayo loob niyan. Kasi nga hindi na disiplina simula bata. So, 15 na yun. Oh, so ano gagawin natin? Tanong natin kay pastor, sabihin natin, di niya talaga kaya kasi mahal na mahal niya talaga yun eh. Punta sila kay pastor. Pastor, okay. Oh, kamusta mga kapatid? Pastor, pasensya na po ha. Yung anak po namin talagang hindi niya po talaga kayang bitawan kasi mahal na mahal niya po eh. Talagang ano po, sobra po yung kanyang, yung pag-ibig niya po talaga wagas. Diba? Lahat naman ng mga 15-year-old ganun eh. Wagas yung pag-ibig ako. Okay. Also, mga kapatid, di yan maganda. Kailangan disiplinahin natin yan. O ano? Paano gagawin natin? Pastor, sige, okay lang po. Lilipat na lang po kami ng church. Ay, ganun ba kapatid? Bakit naman kayo lilipat? Kasi po, hindi po na, ano po eh. Para po sa kapakanan ng anak namin. Ganun ba? Okay. Sige. Lumipat na sa simbahan. Ginibap mo yung girlfriend? Hindi. Yung simbahan na tumanggap, okay lang din ganun. Okay. So, sino na ang nasusunod? So, sino nasusunod? Yung anak.
'Di ba? Nakita niyo po kung anong kayang gawin. Kahit nasa tama kang simbahan, sabihin natin, kung hindi didisiplina yung mga bata, darating sa point, they will become rebellious. And when that time comes, they could bend your will papunta sa kanila. Nagpipreach si preacher, ganito yung preach niya. Yung mga preacher natin dito sa church, ganito yung preach nila, matapang. Talaga ito yung kalooban ng Diyos. Sabi ng anak mo. Di ako naniniwala dyan. Di ako naniniwala dyan. Diba? Okay? Bakit? Bata pa lang, hindi na restrain. Bata pa lang, hindi na control. Bata pa lang, hindi na-imposean ng authority sa buhay niya. And when the time comes, ito na, bata kasi, parang inisip kasi natin, bata pa naman. Wala pa namang ano yan. Wala pang kamuang-muang yan. Darating ang time, di ba? Lalaki na yung mga yan. At kaya na nila mag-demand sa tingin nila. Diba? Sasabihin pa niyan. Diba? Kung pipilitin niyo ako, lalayas ako! Ganun, no? Kung pipilitin niyo ako, talagang ganun pa, di ba? Oo. Ngayon, salamat sa Panginoon, wala tayong nakikita sigurong ganyan ngayon dito. Pero pag di po tayo nag-ingat, pag hindi natin to sinaalang-alang, yung mga bata po na yan, kapag hindi natin dinisiplina, kung hindi man po sila mawala sa church, baka buong pamilya nyo po. Bakit? Kasi maawa ka sa anak mo eh. Lagi na pipreach yan. So yung nanay, sasaktan ako yung anak ko. Lagi na pipreach yan. Ano ba yan? Sakit-sakit naman. Dahil nasasaktan siya bilang nanay, nasasaktan siya bilang tatay, kami na lang po aalis. Saan kayo pupunta? Doon sa church na inaalaw yun. Doon sa church na kinokondone yung ganong practice. But at the end of the day, bumuti ba? Hindi. Worse and worse and worse. Amen po ba? So, mga kapatid, may admonition, exhortation, mga kapatid, to the husbands and wives, please. One team lang po kayo, hindi kayo magkaaway. Okay? Husbands, wives, isa lang. Nagdesisyon na yung asawa nyo eh, sabi bawal eh. Mag-stick ka na doon, wag ka nang nagpapalambing pa sa anak mo. Diba? Sabi na nga niya, hindi ka pwede maghawak ng cellphone ngayon. Sinabi mo pa, tara anak, doon tayo, punta tayo doon. Alis tayo. Diba? Pag alis doon, nag-McDo silang dalawa, tapos nag-cellphone. Hindi ka pala dyan. Nalibre pa. Diba? So, mali po yun na ituturo sa bata. No? They could manipulate you. Yun yung natuturo niya. Ganito lang pala to. Mami! Punta po ako dun sa mga kaibigan ko. Bawal anak, hindi yan pwede. Tapos, sabi niya, okay po. Apa, tin mo ko dun. Saan tayo po anak? Dun sa mga kaklase. Sige, tara. Ayan na. Namamanipulate na yung magulang. Di nila alam. But you're just one. Kayo po yung pinag-isa ng Diyos. The husband and wife, yan ang pinag-isa ng Diyos. Kayo po ang magkasama till death do us part. Okay? So cherish our marriages. Mahalin natin yung ating mga asawa. At maging isa tayo. Okay? Now, in conclusion, when we respond the way God wants us to respond, trusting Him in every situation, we can expect God's blessedness on our life. Amen. Mahirap po. Tama. Sa mga nasanay na sa dating setup, sa mga nasanay na sa maling setup, sabihin natin, mahirap talagang i-adjust. Okay? Mahirap. Pero, pag di mo namang ginawang mag-adjust, magiging worse yung situation. Okay? Pag di mo naagapan, ngayon, patak-patak lang yan. Kasunod, buhos na. Habang patak-patak pa lang, agapan na natin. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much for this time na binigay niyo po sa amin. Salamat sa pagtuturo niyo po na matututunan namin mula sa iyong salita. Nawa, may mga bagay po kami nakuha, may mga bagay po kami makonsider na helpful sa amin pong marriage life. And also the young people, I pray, Father, na hindi sila ma-traumatize, that they are afraid to be married to be ready on that time na they have Christ in them
at nagiging katulad sila ni Kristo. So that the time when comes na sila po ay ready na, sila ay enter na sa marriage, I hope na yung grace mo sa kanila ay sadyang napakagaling at napakadami para kapag pasok po nila ay hindi man po madali, hindi man po easy going lang, pero mas matutulungan na sila, alam nilang kanilang gagawin when that time comes. Salamat sa iyong salita. In Christ I may pray. Amen and amen.